UP ang minibus na yan sa Western Ukraine matapos salpukin ng isang oil truck. 14 ang nasawi, kabilang 6 na taong gulang na bata. Ayon sa mga rescuer, isa lang ang nakaligtas sa insidente. Papagaling na siya sa ospital. Napuno ng pagdadalamhati ang pamilya ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez na nakaburol na sa Pampanga. Paglilinaw ng kapatid ni Yitzhak Cohen, hindi bibili ng lupa sa Capas Tarlac ang yumaong kapatid. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, matapos ngang matagpuan kahapon, nakaburol na ang mga labi ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez dito sa kanyang hometown sa Santo Tomas, Pampanga. Yung takot na naramdaman mo nung panahon na pinapatay ka, Sana ako na lang din yung nakaramdam doon, hindi na ikaw. Mahal naman ko yung kapatid ko. Kung kami, wag mo kaming isipin kasi kaya namin to. 2 weeks later. Puno ng pagdadalamhati ang pamilya ni Geneva Lopez, ang beauty pageant contestant na 2 linggong nawala at natagpo ang patay sa Tarlac kahapon. Nasa tabi ng urn ni Geneva ang kanyang engagement ring sa kasintahan na si Yitzhak Cohen. Pati ang kanyang sapatos, korona at mga sash i-display din. Ngayong araw nagdatingan ang mga kaibigan at kaanak ni Geneva sa kanyang burol. Nagpapasalamat ang pamilya Lopez sa mga otoridad sa kanilang naging effort para mahanap ang mga labi ni na Geneva at Yitzhak. Narito ang aming panayam sa kapatid at best friend ni Geneva. Alam namin na may closure, kumbaga, na alam na namin kung nasan sila at sinong kumbaga, na paano ginawa and all. Gusto ko lang naman itanong sa inyo, bakit anong karapatan niyo kunin yung buhay ng kapatid ko na wala namang ginagawang masama sa inyo? At ano yung nararamdaman niyo ngayon? Ano yung gusto niyong na-achieve ba kayo? Na datahimik ba yung buhay niyo? Ginawa niyo yun. So yun lang. At mananagot sila. Dapat lang silang managot. I consider her more than a family. Like, my love for her is something that is not easy to describe as how you describe a friend. It's more than that. Kaya, masakit. Kinumpirma na rin ang pamilya ni Yitzhak na siyang isa pang bangkay na natagpuan sa quarry site dahil sa mga marka nito sa katawan at sa damit. Sabi ng kanyang kapatid, iuuwi sa Israel ang labi ni Yitzhak para sa burial na naaayon sa kanilang tradisyon. Nilinaw rin ito na hindi bibili ng lupa si Yitzhak nang pumunta sa Capas Tarlac noong June 21. He went to get a title of the land, about the land, and also to sell a land, not to buy a land. And my brother was buying, getting a land for a collateral of a land, collateral of a loan, basically. No, he didn't come with any money. He came for a meeting with one of the suspects, just because he was telling him that he is ready with the papers for the land and that he have a buyer. Naniniwala si Yaniv na pera ang motibo sa pagpatay dahil sangkot-ani ang kanyang kapatid sa loans at mga lupain. Bagamat marami pa umano silang tanong kaugnay sa kaso, naniniwala raw sila na gagawin ng mga otoridad ang kanilang trabaho upang mapapanagot ang mga nasa likod ng pagpaslang at mabigyan ng hustisya ang kanilang kapatid. We are very sad that we didn't find our brother and his fiancée alive. We, on the other hand, very happy that we find them, and the development is actually now that it's not an open missing case. It's now there is a lot into it. Sa isang statement, nagpaabot ng pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Maynila. Nagpaabot din sila ng pasasalamat sa Philippine authorities dahil sa pagsisikap nitong mahanap ang magkasintahan at mag-imbestiga. Tiwala raw silang mapapanagot ng mga otoridad ang mga nasa likod ng krimen. Nakikipag-ugnayan at tinutulungan na rin umano ng embahada ang pamilya Cohen para maibalik ang labi ni Yitzhak sa Israel. Ivan, bumisita rin dito sa burol ni Geneva yung mga kaanak ng kanyang fiancé. Samantala, ayon naman sa kapatid ni Geneva, hanggang Biyernes yung burol ni Geneva rito. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino.
Mamamahagi ang Department of Agriculture ng tig 3,000 pisong fuel subsidy. Batay sa memorandum order ng DA, matatanggap ito ng nasa 100 at 60,000 magsasaka bago matapos ang buwan. Pero para lang yan sa mga nakarehistro sa registry system for basic sectors of agriculture. Ipamamahagi ang subsidy sa pamamagitan ng assistance cards mula sa Development Bank of the Philippines. Ayon sa Agriculture Department, ilan lang yan sa mga hakbang ng gobyerno para matulungan ng mga magsasaka na malaking bahagi ng pagsusulong ng food security sa bansa. Natagpo ang patay at tadtad ng saksak ang isang babae sa loob ng hotel sa Bacoor, Cavite. Nakatutok si Salima Refran. Walang saplot at duguan ng matagpuan ang babaeng ito ng room boy sa isang hotel sa Bacoor, Cavite. Patay na ang babae at tadtad ng saksak sa likod. Base sa investigasyon, nag-check-in ang babae kasamang isang lalaki pasado 2:00 sa madaling araw noong nakaraang linggo. Pagkabigay ng susi ng receptionist sa lalaki, sabay silang umakyat sa kanilang kwarto. Pagkalipas sa mahigit 4 na oras, mag-isa na lang bumaba ang lalaki at nagpaalam sa receptionist na lalabas at bibili ng pagkain. Pero sinabi raw ng receptionist na kailangan muna niyang tawagan ng kasama bago siya makaalis dahil yun daw ang policy ng hotel. Iginiit ng lalaki na tulog ang kasamang babae. Dito na pinapuntahan sa room boy ang babae para matiyak na totoo ang sinabi ng lalaki. Noong aakyat na ang room boy, sinabi ng lalaki na iiwan niya ang kanyang bag para matiyak na babalik siya. Pero bigla siyang tumakas. Tumawag agad ng pulis ang hotel staff. Kita pa sa labas ng hotel ang pagtakbo ng suspect. Nakilala ang suspect sa naiwang ID sa naiwang bag. Batay sa investigasyon ng pulisya, 6 na taon nang magkarelasyon ang biktima at suspect. Dati raw silang naghiwalay dahil sa pananakit umano ng suspect. Sa pahayag ng anak ng biktima sa pulisya, nabalitaan na lang nila na nakikipagkita na naman ang ina sa suspect at sinusuyo raw ito para di magsampa ng kaso laban sa kanya. Itong suspect natin, siloso, sabi nitong mga anak. Ayaw nang lumalabas mag-isa tong biktima nang di siya na-impormahan. Patuloy na tinutugis ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Arestado ang 2 bodyguard na puwersahan umanong nagnakaw ng mga baril at lisensya nito sa kanila ring kapwa bodyguard. Pero giit nila, iniutos lang ito ng kanilang pogo boss. At ang isa sa mga hinuling suspect may lisensya ng baril na isa siyang empleyado ng gobyerno kahit hindi naman. Nakatutok si Jonathan Andal. Armado ng baril, inakyat ng mga operatiba ng CIDG ang barracks na ito ng mga umano'y bodyguard ng pogo boss na Chinese. 2 bodyguard ang arestado matapos umanong puwersahang nakawin ang mga baril at lisensya ng baril ng kapwa nila bodyguard. Sabi raw ng mga sospek sa pulisya, inutusan lang sila ng boss nilang Chinese na kunin ang mga armas ng kapwa nila closed-in security para raw ibigay sa ibang tao. Pumalag raw ang kapwa nila bodyguard dahil baka raw magamit ito sa masama, lalo't nakapangalan sa kanila ang mga armas. Pinapangalan sa kanila nito mga Chinese national yung mga binibiling baril. Pero pag kinuha kasi sa kanila, hindi na natin alam kung saan nila ito gagamitin. Kaya yun ang pinangangambahan din natin ngayon. Pero dahil pumalag daw noon ang biktimang bodyguard, binugbog at kinulong umano ito saglit sa barracks bago nakatakas at nakapagsumbong sa pulisya. Lumabas sa investigasyon ng CIDG na may taong gobyerno umano ang tumutulong sa mga Chino na maglipat ng pangalan ng mga lisensya ng baril ng mabilis at walang aberya. Isa nga sa mga arestadong sospek, may lisensya ng baril na nakalagay na isa siyang empleyado ng gobyerno kahit hindi naman. Inaalam na raw ng CIDG kung sino ang sinasabing kasabwat ng mga ito sa gobyerno, lalo't ilan daw sa mga bodyguard na mga pogo boss ay dating miyembro ng uniformadong hanay. Base sa research namin, marami silang kasama, mayroong mga retired na sa PNP, AFP, pero meron din mga pure na civilian lang. Then nag-i-schooling sila ng VIP security, tapos nag-a-apply sila sa mga Chinese national. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga naarestong bodyguard ng mga pogo boss pero tumanggi sila. Sir, no comment po kami sir. Antayin na lang po yung attorney namin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.
ibang mag-aakala na ang galunggong at munggo hindi lang pang-ulam kundi pang-merienda din. Ang twist na kakaibang fusion na ito tinutukan ni Mav Gonzales. Is it Philippines kung walang lumpiang Shanghai? Pero wag ka dahil may kakaibang fusion ng paborito nating pagkain sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan, ang ulam na munggo't galunggong. Ginawang merienda ng dalawang agriculture at agribusiness student na sina Ronric Domondon at Allen Angelo Repolyo. Get ready for galunggong with munggo Shanghai. Para magawa ito, kailangan nyo lang ng sibuyas, bawang, carrots, papaya at munggo. Ihalo ang mga ito sa hinimay na galunggong at ilagay sa lumpia wrapper. Nandun po yung lasa ng ingredients which is munggo and yung carrots. Ito po ay para sa akin naging masustansya sa. Masarap po siya, medyo manamis-namis. Patok nga ang Shanghai ng dalawa, kaya naman hinihikayat nila ang mga kabataang subukan ang backyard gardening dahil healthy na, kumikita ka pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.